Tatanungin mo doon sa isang tao diba? Bakit ngayon ka lang dumating? Bakit? Ang tagal-tagal kitang inantay. Diba? Oo, bakit hindi ka kagad nagparamdam? Yon ang mga tanong na ang hirap minsan sagutin. Bakit ngayon ka lang? Ka-vibes! Welcome to... Siyempre, love me, Kathy G. Happy Friday, everyone. Kamusta ka naman ngayong Biyernes? I hope hindi Biyernes Santo ang iyong mukha. Hindi Biyernes Santo ang iyong nararamdaman, ka-vibes. Dahil, siyempre, Friday, chillax day na naman. Oo, weekend na naman, ka-vibes. Isang makulimlim. Ayan na. Isang makulimlim at maulan na Friday, ka-vibes. But then, pero matindi ang sikat ng araw, kaya nga talagang nakakalito rin eh. Ang tindi-tindi ng init. 'Di ba? Tapos maya-maya uulan na. So yung mga makikita mong tao sa labasan ay puro mga naka-jacket. Kasi naman Kati G, 'di ba? Maulan eh. Pero biglang sobrang tindi ng sikat ng araw, yan din po ang ating iingatan dahil diyan nakukuha ang sakit. Yan. Ka-vibes, kasing kulimlim ba ng buhay ni Tere ang araw mo today? O welan, alala mo ba yung sinabi ko kahapon tungkol sa maganda at hindi magandang dulot ng malayo ang age gap? Ayan, na merong advantages at disadvantages of course ang pagkakaroon ng karelasyon na mas bata o mas matanda sa'yo. Ayan na, mukhang may kinalaman ng kwento ngayon ng ating letter sender. Ba, may isang bata? May isang matanda ba? Ayan na, yun nga lang, malaki rin ang kinalaman ng kanyang kwento ngayon at ang kanyang mga magulang sa dahilan ng kanyang kinalalagyan ngayon. Alam mo yung may sarili ka ng pag-iisip, may sarili ka ng buhay, may sarili ka ng desisyon, pero marami pa rin ang nangingialam. Marami pa rin ang dumidikta sa'yo, lalo na yung mga magulang mo, 'di ba? Naranasan mo na ba yan, ka-vibes? O nararanasan mo ba yan ngayon? Sino dito yung established na sa buhay? Not necessarily may pamilya na pero nasasabi nilang nako Kati G kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Yung okay ka na, financially stable na. Yung mga hindi na pabigat sa mga magulang, hindi na pabigat, pero in return, binibigyan naman ng pabigat ang mga magulang pagdating sa emotional decisions. Diba? Hindi nga ikaw pabigat sa kanila. Sila naman, medyo doon sa part ng emotional decisions, medyo doon. For sure, marami dyan ang hindi makakapag-decide na kung sino ang mamahalin. Dahil tutol ang mga magulang, wag ka dyan, hindi ka aasenso dyan, wala ka magiging buhay dyan. Yung mahal mo pa pero ayaw ng mga magulang mo. Naku, nakas maka-teleserye. Ayoko sa mga hampas lupa, 'di ba? Yung ganyan na meron silang nakikita na hindi maganda or nagiging judgmental sila dun sa jowa mo, pwede ba sana nating intindihin kung nakatira pa tayo sa kanila or umaasa pa tayo sa kanila, pero paano kung hindi? Paano kung may sarili ka na talagang paninindigan, may sarili ka ng desisyon, pero kung nakabukod ka tapos nasa tamang edad ka na, na to make your own decision, tama ba ka-vibes na pati yung taong gusto mo ay didikta sa'yo? Pati yung taong minamahal mo ay ididikta sa'yo. Nangyari na ba sa'yo yan, ka-vibes? Ang maudlot ang isang relasyon dahil ayaw ng parents mo sa kanya. Or nagkaroon ka na ba ng karelasyon na sinet up na magulang mo para sa'yo? Alin dyan ang naranasan mo na? Diba? Kung hindi pa, paano kung nangyari yan sa'yo kung may mahal ka pero iba ang gusto ng mga magulang mo? Ang hirap mamili. Ang hirap mag-decide, ka-vibes. Kaya naku, abangan nyo po. Samahan nyo ako later. Siyempre sa ating story for today coming from Tere. Pero siyempre ngayon muna ay tumutok kayo, ka-vibes. Kasama ako siyempre ang guidance nyo sa usaping pag-ibig, Kathy G, dito sa Love Me, Kathy G. All the way hanggang 3:00 po ulit tayo. Magkakasama-sama, ka-vibes. Kaya kapit bisig lang. Hello and happy Friday sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Kamusta po kayo dyan? Ngayon, kaway-kaway and smile naman dyan, ka-vibes. At syempre sa mga ka-vibes po nating mga OFWs na nakatutok rin po sa ating programa, thank you so much. Walang bibitiw, mga ka-vibes nating driver at mga nasa tindahan, sina ate, kuya at sa lahat po, tutok lang dito sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Ang lagi magkasama, ikaw at ako ang mamamasyal mamaya. Ikaw at ako ang gigimik mamaya at lalabas mamaya. 'Di ba? Ikaw at ako ay nagmamahalan. Ikaw at ako ay nagsumpaan. Ano pa bang gusto niyo idugtong doon? Ikaw at ako ay
magkasanggang dikit. Ikaw at ako ay may utang, ganon. Hello ka-vibes and Love Me Kathy G pa rin po. Ang inyo po pinapakinggan, 12:49 ang ating oras. Kamusta na po? Again and again sa mga nagmumunggo. Oo, dahil po Biyernes ngayon, of course, it's Munggo Day. Ang sarap talaga naman kumain. Ang sarap naman talagang mananghalian. Ayan, lalo na kapag ganitong Biyernes na looking forward for the weekend. Siyempre, laboy match, yung mga mamamasyal, diba? Oo, sabi nga nila, okay lang. Ito na naman, take advantage na sa pamamasyal, Kathy G. Although, maulan na. Yung mga mamamasyal po dyan ngayong weekend, ingat-ingat po kayo. At kung talaga namang hindi naman ganun ka-importante ang pupunta nyo, baka pwede nyo namang i-postpone muna yan and lumabas na lang kayo sa mga susunod na weekend. Dahil maulan pa rin po, madulas ang kalsada. Although, kanina super tindi ng init at sikat ng araw. Ayan, pero usually nga sa gabi, umuulan-ulan dahil nga po may bagyo at enhance pa ito ng habagat. Ayan, particularly in Luzon area, ito pong bagyo. Anyways, ka-vibe, so ayan, tas sabi nga Kathy G, next week magkakaroon ulit ng rollback. O, di ba sana tuloy-tuloy yung ibawiin yung sobrang laki na nag-hike nung last week, o diba? Bawi-bawi, laban-laban, bawi-bawi, ganun lang nangyayari. Ayan, syempre ka-vibes, sabangan nyo po ha, hanggang kailan mo ba ikaw, para sa ating Kathy G Ask, hanggang kailan mo ba papakinggan ang opinyon ng iyong pamilya? Ito talaga to diba? Yung opinyon ng pamilya natin, of course, mahalaga yan, diba? Pero kung minsan, nakaka-stress din, lalo na kung ikaw ay nasa relasyon, tapos medyo mega enter frame sila sa iyong relasyon, hindi sila boto dun sa mga taong minamahal mo, yun yung medyo may stress part doon. Napakalaki ng role ng pamilya sa ating buhay, lalo na sa relasyon, diba? But, well, ikaw ba ay ganyan ka-vibes? May opinion ba ang pamilya mo? Papakinggan mo ba sila sa mga opinion nila? Abangan nyo rin po again ang ating story for today. Nababasahin ko po in just a short while coming from Tere. Si Tere ba ay pinakikialaman ng kanyang pamilya sa kanyang desisyon sa buhay? Abangan niyo po yan. Saying hello muna sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa FB Live. Hello Gloria King, Michano Hans Manrique, John Vincent Segrado, si Zyla Burong. Hello Zyla, magandang tanghali sa iyo. Kenneth Morado, Miss Arlene Akitanya, and Renato C. At sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin ngayon dito sa Love Me Kathy G. Walang bibitiw, ka-vibes. Tumutok lang at bisitahin niyo po ang aming mga social media account sa IG, TikTok, FB, YouTube, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page po, DJ Kathy G. Again, tayo po'y napapakinggan din sa bayan sa 102.3 Baguio. Ang lamig-lamig po dyan ngayon dahil umuulan-ulan. And sa 97.5 Jensan, ang masasarap na tuna na nandyan lagi ngayong tanghalian. Ang sarap, no? Yung munggo, tapos may grilled tuna. Wow! Okay, pwede na rin fried tuna, pero mas masarap ang tuna grilled. 'Di ba? Okay naman kinilaw, ganyan. O kaya man sinigang. O basta hello sa inyo dyan, ginugutom na ako. Hello sa inyo dyan sa 97.5 Jensen na laging nakatutok din dito sa Love Me Kathy G. Ka-vibes, tuloy lamang po tayo sa tugtugan kaya wag kang bibitiw. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Paglikha ng isang awitin, ganyan. Or paglilok, wow, napakalalim, oo. Next month pa ang buwan ng wika, Kathy G. Hindi ba? May kanya-kanya tayong masterpiece, may kanya-kanya tayong talento at specialty, kumbaga. Na kapag, parang kapag sa pagkain, diba? Kapag yung mga niluluto mo, ito yung masterpiece ko. Ito yung ito talaga yung dito ko nakikilala. Hanggang kailan mo papakinggan ang opinyon ng iyong pamilya? Ka-vibes, yan naman po ang ating Kathy G Ask. Nako, na inyo pong sasagutin. And of course, ang ating pong letter nga, ngayong araw na ito ay coming from Tere. Makikinig ka ba sa opinyon pa ng iyong pamilya kung ikaw ay may sarili ng pag-iisip? Kung ikaw ay may sarili ng desisyon, kung ikaw ay kaya mo nang tumayo sa sariling paa at kaya mo na ang buhay mo, kailangan pa rin ba ng opinyon ng pamilya mo? Lalo na pagdating sa love life, ka-vibes. Pagdating sa pag-ibig, di ba? Alam mo naman ang pamilya, kung minsan parang, di ba, sila yung nagsasabi sa atin na, hindi pwede sa'yo yan, hindi ka naman kayang buhayin yan eh.
Kaya ka bang bigyan ng magandang buhay? Nagiging kontrabida ko minsan ang ating pamilya pagdating sa taong minamahal natin, lalo na kapag hindi sila boto rito. Well, abangan nyo na lamang po ang kabuuan ng story natin for today. Pero kapag ikaw ay in love, gusto mong sabihin doon sa tao, sige na, kahit hindi nila nakikita yung maganda sa'yo, ako nakikita ko yung maganda sa'yo. Kaya mamahalin pa rin kita. But please, be careful with my heart. Abangan niyo po ang story ni Tere. Ka-vibes. This love letter is from Tere. Dear Kathy G, isang magandang tanghali sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tere from Pangasinan. Sa ngayon ay dito na ako naninirahan sa lungsod ng Makati. Kathy, sumulat ako sa iyo dahil napapanood ko na muli ang FB Live sa tuwing ako ay nanananghalian. Kaya naisipan kong humingi ng tulong sa iyo tungkol sa aking pamilya. Kwento ng buhay naming makulay at puno ng pagsubok. Kathy, 27 na ako ngayong taon. Graduate ako ng psychology at masasabi kong maganda ang trabaho ko ngayon bilang HR personnel sa isang international company. May sarili na akong sasakyan, konting ipon na lang at isusunod ko na ang matagal ko ng planong pagbili ng bahay. Hopefully by next year ay maisasakatuparan ko na ito. Kumbaga Kathy, hindi na ako pinoproblema ng pamilya ko. Emotionally and financially independent na ako sa tingin ko. Pero kahit na ganon, lagi pa rin may sinasabi tungkol sa papaano ako mamuhay. Nakakalungkot mang isipin pero pati sa aking buhay pag-ibig ay lagi silang nakikialam. Kahit hindi ko hinihingi, ang opinion nila ay voluntary nila itong sinasabi sa akin. Sa kasalukuyan Kathy, meron akong boyfriend. 5 years younger siya sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Jansen. 3rd year college na siya sa isang kilalang university at nag-aaral ng kursong game development sa ngayon. Nagkakilala kaming dalawa sa isang dating app online. Nakilala ko siya 3 years ago at simula nun ay naging matibay naman ang aming relasyon. Mabait naman si Jansen, Kathy. Yun nga lang, mahilig talaga siyang maglaro ng mobile at computer games. Pero para sa akin, okay lang naman ito. Dahil ang paglalaro at paggawa ng laro ang gusto niya talagang gawin sa buhay. Kaso lamang Kathy, kung para sa akin ay okay lang ito, para sa pamilya ko ay hindi. Para sa kanila ay hindi totoong trabaho ang paglalaro at pag-create ng mga games. Dahil dito hindi nila nakikitang magtatagumpay si Jansen sa kanyang career. Sa makatuwid, tutol sila sa aming relasyon. Kahit anong paliwanag ko at pagkukumbinsi sa kanila ay baliwala. Parang hindi nila ako naririnig. Hindi nila ako iniintindi o ayaw ba niya talaga nila akong intindihin? Buti sana Kathy kung tumigil lang sila sa pagtutol. Pero hindi sila tumigil doon. Wala silang humpay na paglilitan niya sa akin. Hindi lamang yun ang ginawa nila Kathy. Ilang beses nila akong sinubukang ipakilala sa iba't ibang lalaki sa pag-asang may matipuhan akong iba. At iwanan si Jansen. Ito talaga ang isa sa mga aksyon nila na hindi ko matanggap. Sobra pang hihimasok na ito sa personal kong buhay ang pakiramdam ko. Pinagbibigyan ko sila sa gusto nilang gawin bilang respeto. Yun nga lang, lahat ng pinakilala nila sa akin, Kathy, ay hindi ko gusto. Dahil na rin siguro sa mahal na mahal ko talaga ang boyfriend kong si Jansen. Kahit nga nakukonsensya na ako sa ginagawa ko. Para bang niloloko ko yung aking nobyo sa tuwing isi-set up ako ng pamilya ko. Sinusunod ko na lang ito dahil ayokong masaktan ng family ko. Hanggang sa nakilala ko si Christopher, Kathy. Isang Filipino-American na anak ng kaibigan ng nanay ko. Noong una, nagalit pa ako sa magulang ko dahil umabot na sila sa pagpapakilala sa akin ng isang taong may dugong banyaga.
Ito yung hindi ko maipaliwanag. Sa unang pagkikita pa lang namin ni Christopher ay may ibang gaan ang nararamdaman ko. Kumalma ang nakasimangot kong mukha nung una ko siyang nakita sa cafe kung saan kami isinet up ng aming mga magulang. Lalong gumaan ang pakiramdam ko nung nakipagkwentuhan na siya sa akin at open sa pagkwento ng buong buhay niya. Ikinuwento ni Christopher ang buhay niya sa US, Kathy. Una pa lang ay umamin na siya na may anak siyang babae, 4 years old at isa siyang divorcee. Ito palang parte ng kwento ng buhay niya na ito ay hindi ikinuwento ng nanay niya sa nanay ko. Pero imbis na ma-turn off ako sa kanya, mas hinangaan ko pa siya dahil nagawa niyang palakihin ang anak niya na mag-isa habang nagtatrabaho. Humanga ako sa katapatan niya, wala siyang inedit sa kwento ng buhay niya. Kathy, hindi na kami natigil ni Christopher sa pag-uusap. Hanggang sa ngayon ay malimit kaming magkamustahan at mag-usap bilang kaibigan sa ngayon. Habang tumatagal ay mas lalo ko siyang nakikilala. Sa kanya rin ako nag-o-open ang saloobin ko tungkol sa kasalukuyang problem ko kay Johnson. Napapansin ko kasing madalas ng gabing umuwi si Johnson. Hindi namin nakag-ugalian ni Johnson na mag-check ng cellphone pero hindi namin pinipigilan ng isa't isa kung gusto naming gamitin o silipin ang cellphone. Pero recently hindi siya open na ipahiram sa akin ang phone niya, Kathy, kahit na open rin naman ako sa kanya. Alam niya rin kung sino si Christopher at sigurado kung magkaibigan lang ang turingan namin sa isa't isa. Patuloy pa rin ang mga magulang ko sa pag-uudyok sa akin na hiwalayan na si Johnson at kay Christopher na lang ipaling ang aking tingin, Kathy. Sa sobrang pressure na naramdaman ko mula sa pamilya ko ng mga oras na yon, ay nailabas ko ang kwento ni Christopher na hindi nasabi ng nanay niya sa nanay ko. Si Christopher ay isang divorcee. Si Christopher ay may anak, Kathy, na babae, 4 na taong gulang na at mag-isa niya itong pinapalaki. Kitang-kita ko sa mukha ng mga magulang ko ang pagkabigla. Hindi sila makapagsalita sa nalaman nila, Kathy. Sa sobrang focus nila na paghiwalayin kami ng bata ko na boyfriend na si Johnson. Nakalimutan na nilang kilalanin ang nirereto nila sa akin. Sa ngayon, Kathy, magpapakatotoo ako sa iyo at sa aking sarili. Nalilito ko sa nararamdaman ko. Mahal ko pa rin si Johnson at ipagtanggol ko pa rin siya ang relasyon namin sa aking mga magulang. Kailangan ko lang siyang kausapin ng masinsinan dahil may iba kong kutob sa kinikilos niya itong mga nagdaang araw. Alam kong hindi tama na magkumpara ng mga tao pero binigyan ako ng dahilan ni Johnson. Pag tinitignan ko siya, pumapasok sa isip ko ang tanong na bakit nagsisimula na siyang magbago? O lihim sa akin kung kailang mas tumagal na ang aming relasyon. Habang si Christopher naman na bago ko palang nakikilala ay patuloy na binubuksan ng buong buhay niya sa akin. Gulong-gulo ko, Kathy. Isang lalaking nagsisimulang maglihim at isang lalaking patuloy na nagpapakatotoo. Ang pamilya kong patuloy na tumututol. Tama ba na sila sa kutob nila? At tama ba ang hakbang na ginagawa nila? Kathy, isaalang-alang ko ba ang ilang taong pinagsamahan namin ni Johnson? Pero papaano si Christopher? Sana ay matulungan mo ako, Kathy. Ganon din ang inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang. Sincerely yours, Tere. Diba? Imagine? Ano bang gagawin? Ano bang dapat gawin ni Tere? Ka-vibes. Ikaw ba hanggang kailan mo ba papakinggan ang opinyon ng pamilya mo? Meron siyang boyfriend si Johnson pero hindi boto yung pamilya niya kasi naman mas bata ito sa kanya ng 5 taon. Established na itong si Tere. Meron ng magandang buhay, kaya na magdesisyon na tumayo sa sarili niyang paa pero syempre, mahalaga pa rin ang opinyon ng kanyang pamilya. Ngayon, kakapilit, nakahanap nga ng taong ipapakilala sa kanya pero ito bigla na lang dumating. Ang hindi niya inaasang si Christopher na pinakilala sa kanya na isang PhilAm na ngayon ay bukas palad na sinishare sa kanya kung ano ang totoong pagkatao nito. Sinishare sa kanya kung anong buhay meron siya. Sino nga ba? Which is which ang pipiliin mo, ka-vibes? Ang hirap, 'di ba? Ang hirap yung
Parang eto yung gusto mo, eto yung sinasabi ng puso mo, eto naman yung dinidikta ng utak mo, eto yung dinidikta ng mga taong nasa paligid mo, eto yung sinasabi sa'yo. So sino ba dapat ang pakinggan? Kanino ba dapat? Itong si Tere. 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Diyan nyo po isend ang inyo pong reaksyon at payo para sa ating letter sender. And of course, pwede nyo rin pong i-post. Actually, mga nagpo-post na po sa ating FB Live. Thank you so much, ka-vibes. Ayan na sa mga sumasagot sa atin pong letter at katanungan for today. Ayan. Pwede rin po sa aming FB page, 92.3 FM Radio Manila, or my FB page, DJ Cathy G. Ang hirap mamili, no, ka-vibes, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Tere, anong gagawin mo? Sino ba ang pipiliin mo? Yung mahal ka, mahal ko, or mahal ako, diba? Payuhan po natin si Tere, ka-vibes. Dito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3. Again, diba? Parang kapag na-in-love ka, bagong na dumating ulit sa buhay mo, parang iba eh. Parang bagong panganak ka lang ulit. Bago ka lang ulit na ipinanganak. Diba? 1:56 na po ng ating oras, ka-vibes, and you're still listening to Love Me, Cathy G. Ang ating pong letter sender na si Tere, nahihirapan po ngayon. Mahal ko o mahal ako? Cathy G, hanggang kailan mo papakinggan ang opinyon ng iyong pamilya? Dahil nga po itong si Tere, hindi gusto ng kanyang pamilya itong kanyang boyfriend na si Johnson na 5 years younger sa kanya. Hanggang sa naghanap pa sila ng taong ipapakilala sa kanya. At ito nga po, nakatagpo sa katauhan ni Christopher na isang divorcee, may 4 years old na anak. Mag-isang tinataguyod ang kanyang anak. At ang hindi maintindihan ni Tere, nung pinakilala sa kanya si Christopher, iba yung naramdaman niya, parang iba, magaan ang pakiramdam, Cathy G, and very open si Christopher sa kanyang buhay sa akin. Pero mahal ko ang boyfriend kong si Johnson, although hindi siya gusto ng family ko. Ano ba dapat kong gawin? Ang impact, ka-vibes, ng pamilya sa relasyon ayon sa Iwa Publishing ay may parehas na negatibo at positibong epekto. Habang ang support ng family maaring magpayaman sa isang relasyon at magbigay ng katatagan ang negatibong opinyon o hindi pag-aproba ay maaring humantong sa stress at hindi pagkakasundo at kahit pagkasira ng relasyon. 'Di ba? Kung kadalasan naman din ng isa sa mga nagiging reason kung bakit nagiging hindi maganda ang takbo ng relasyon na magkarelasyon na mag-boyfriend or mag-girlfriend ay dahil nga din sa pamilya. Ito po, sabi ni Tammy Fernandez Pineda, Cathy G, at mga ka-vibes, ito naman po, ako nakikinig at magbibigay ng payo kay Tere. Masasabi ko lang sa iyo, magdasal ka ng taimtim sa Diyos na ituro ka niya sa tamang desisyon na gagawin mo. Marahil, mahal na mahal mo si Johnson. Dahil matagal din naman kayo, pero hindi ka naman naguguluhan kung wala kang nararamdaman for Christopher. I agree. Diba, kahit ano pang tutol na magulang mo kay Johnson, sa huli, ikaw naman na magde-decide kung sino ang makakatuluyan mo eh. Saying hello again sa mister ko, si Greg Pineda, na palaging nakikinig habang nasa biyahe. Thank you so much, Tammy Pineda, and hello to your husband, Greg. Thank you sa pakikinig. Ingat ha sa iyong pagpasada, sa iyong pagbiyahe. Sabi niya, Sadie Del Moral Aquino, for me, Cathy G, ikaw pa rin ang magde-decide, Tere, kung sino ang gusto mo at the end. Sino ang, the end, may regret man, wala kang ibang ibiblame kung hindi ang sarili mo or ibiblame na pamilya. Exactly, diba? Ikaw magde-decide, so you have to decide for yourself para kung ano man mangyari, wala kang sisisihing tao. Thank you, Sadie Aquino and John Vincent Sagrado. I hope magdesisyon na po para malaman mo ang family stays together. Thank you, John Vincent Sagrado. Ayan po ay yung mga from Facebook Live and this one naman from text line. Maureen Aba, Cathy G. Good afternoon, how are you po? I'm good, thank you Maureen. Tere, ang hirap nga naman ng sitwasyon mo pag-ibig o pamilya. Pero kung ano ba talagang nasa puso mo, sundin mo. Kung may kutob ka sa boyfriend mo na iba, kausapin mo siya ng masinsinan. At kung may nararamdaman ka naman para doon sa isa, makipaghiwalay ka na sa boyfriend mo na maayos. Basta, Tere, nasa sayo pa din naman ang magiging desisyon mo. Good luck na lang at piliin mo na lang kung sino talaga ang tunay na magpapasaya sa'yo. Yun lamang po, nice. Thank you. Pabati po. Belated happy birthday sa pinsan ko na si Dr. Glay kahapon. Belated happy birthday. And speaking of birthday, happy birthday to my good friend also, Diane Valdez. Ayan, dyan sa kabilang diba? Happy birthday, Diane! And happy birthday also to my tita, Tess
Montana in Odessa, Texas. Ka-vibes, tuloy lamang po tayo sa tugtugan. Standby Engineer Tadeus. And of course, sa iba pa po na mga nagpadala, Farges Real and Renato Cisat ng kanilang reaksyon at payo para sa ating sender na si Tere. Dito lang ka-vibes sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. You're looking for, ay iba pala yun. Hello Adele! 2:18 ka-vibes ang oras po natin and you're still listening to Love Me, Kathy G. Ayan ha, napapaisip ba kayo? Ano ba talaga? Sino ba talaga ang dapat piliin ng ating letter sender na si Tere? Si Jansen na 5 years younger sa kanya, pero hindi boto yung pamilya niya kasi nga naman pakiramdam ng pamilya niya, wala kang magiging kinabukasan dito. Or si Christopher na divorcee, may anak, tinataguyod na mag-isang anak, pero open siya dito ha. Dito niya naramdaman na parang ang tagal na namin magkakilala, Kathy G. Ang hirap mag-isip ka-vibes, no? Pero yun nga, ang pinaka-problema rin dito ay ang panghihimasok ng kanyang pamilya dito sa kanyang love life na katutuusin, kaya naman niya na mag-decide, kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa. Sa ating nga po, Kathy G, ask, 'di ba? Hanggang kailan mo papakinggan ang opinyon ng inyong pamilya? Renato C. says, para kay Tere, wag muna siyang magmadali or magmadaling pumili. Bigyan pa niya ng maraming oras kung sino pipiliin niya. Kung para sa banyaga, isipin niyang mabuti at magkaiba ang kultura ng Pilipino at ng ibang bansa. Yeah, but then itong si Christopher, I feel Filipino-American. Ayan, so may dugong Pilipino pa rin. William Mortel, thank you Renato C. Sa tanong kasi ni Tere, sino ang masusundin mo? Yung pamilya mo. Or si Christopher or Jancy, sino nga ba mas titimbang sa'yo talaga? Thank you William Mortel. Mr. Alteza Sino Cruz, hello to you. Yeah, that's from FB Live. Sa atin naman pong text line. Engineer Tadeus Conti says, based sa story ni Tere, dapat marunong siyang tumingin sa two sides ng coin. Timbangin niya mabuti ang pros and cons. Parang bridge na yan na hindi dapat tansyahin ang capacity ng truck sa na daraanan kasi kapag nag-overload, guguho ang tulay. In other words, ang tindi o degree ng pagmamahal ay minsan inililigaw ng landas. Ang pagmamahal ay hindi dapat one-way traffic. Kailangan two-way traffic ito. Handa ba magiging husband mong sumuong sa pagsubok o hamon ng buhay? May matatagbang work na kapag may unos na darating, ready ba siyang harapin? O baka naman aasa pa rin sa'yo yan ha? Ang ginang ay parang ilaw ng tahanan, ngunit ang asawa ay may ugaling tagapundi ng ilaw na huwag naman sana. And huwag kang tumingin sa comments ng parents mo. Ang advice ko sa Diyos mo lang ilapit, ihikbi at matatanggap mo ang katarungan o katugunan, wika ni Lord. Kung ang hinihingi mo ay yun ang plano ko para sa iyo, walang makakapigil sa iyo anak dahil hangad ko ang kaligayahan mo. Amen to that. Engineer Tadeus Conti, nihintay lamang kitang lumapit ngayon na mahal kong anak. Thank you so much po sa inyo pong payo. And this one naman, sabi ni Farges Real, utang natin ang bawat hinga sa ating mga magulang kaya habang buhay natin silang pahalagahan. Subalit may hangganan ng panghihimasok na personal mong adhikain. Hanggat may kapamilya o magulang na kahit nasa tamang edad ka na ay may say pa rin, hindi maisasawata na hindi pagkakaintindihan na magiging at ang pagiging rebelde. Ganun pa man, bilang anak dapat hindi mawala ang respeto, panatilihin lamang ang walang humpay na pag-iintindi. Pwedeng dumistansya para makapagmuni-muni pero hindi ibig sabihin tatalikuran mo na lang at ipapawalang bahala ang sitwasyon. In the end of the day, mahirap mamuhay kapag wala kang pamilyang masasandalan. Exactly. Thank you Farges Real, and that's to answer the question, ang ating pong question ngayon. Hanggang kailan mo ka papakinggan ang opinyon ng iyong pamilya? And that's from FB Live. Darwin Rosel, kapag tungkol na sa pagchichismisan sa buhay ng ibang tao, doon na po ako titigil sa pakikinig ng opinion nila. Kapag yung pamilya mo, di ba, minsan may mga ichinichismis din sa iyo, mga pamilya mo di ba? Thank you, Darwin Rosel. Hello kay Zoila Burong, Kenneth Morado, Arlene Espira Sakitanya, and Gloria King Mishano. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok, ka-vibes sa atin pong programa, maraming salamat po sa inyo pong pananatiling panonood. Yausap, ang mapapayo ko sa letter sender, ikaw na munang bahala, Miss Cathy G, drain na brain cells ko now. Ay talaga ba? Okay lang naman. Kayang-kaya mo niyan. Pabati na lang po ako, JSL Fashion Couture, Imus Cavites, Jonathan Latona, Des and Ati In, and of course to you, Yausap Bengson. Ayan. Thank you so much, ka-vibes.
ka-vibes. Pwede pa pong humabol. Nahulaan nyo rin ba ang ating title for today? Ayan, ay send mo na rin yan ka-vibes sa 0916-563-1777 kasabay po ng inyo pong payo reaction sa ating letter sender for today for a chance to win 500 pesos. Ka-vibes, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan kaya walang bibitiw. Manatiling nakikinig at nakatutok dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. 92. In love again? Di ba, kailan mo ba nasabi na parang, I think I'm in love again? Ayan. Nako, ka-vibes sa syempre 92.3 FM Radio Manila. And dito na po tayo sa ating last hour or final hour ng programang Love Me, Kathy G. Ang ating nga pong letter sender, ang ating letter ngayon na binasa tungkol kay Tere. Si Tere po na nahihirapan, family, o ang kanyang love life dahil ang pamilya po niya ay nangihimasok dito sa kanyang love life. Meron po siyang boyfriend for 5 years na si Johnson pero hindi botong pamilya niya dito dahil bata pa nag-aaral pa. Oo, ano nga ba, siya established na, may trabaho ng maganda, may sasakyan na, kumbaga wala na siyang kailangang hingin pa. 'Di ba? Kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paa. But the problem is, yung kanyang pamilya na hindi boto dito sa kanyang boyfriend. Paano nga ba gagawin ko, Kathy G? Ayan, ang atin pong Kathy G as hanggang kailan mo ba papakinggan ang opinyon ng iyong pamilya? Ayan, saying hello muna to Nikki John sa Lupesa. Thank you so much. Gandang hapon to you. At sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang payo para sa ating pong letter sender na si Tere. Alam niyo po ba, habol ko lang, ayon sa pinakahuling survey na isinulong ng Okta Research, may 57% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa divorce. Ayan. And speaking of divorce, dahil po itong si Christopher na isa sa nireto ng kanyang pamilya, sa kanya ng nanay niya, ay isang divorcee pero may isang anak. Ayan, ngayon pero naging open sa lahat. Open sa kanyang buhay itong si Christopher dito kay Tere. While si Johnson naman ay unti-unting nag-iiba ang timpla. Sino nga ba, Kathy G? Which is which ang pipiliin ko? Paano nga ba ako magdedesisyon? Ayan. Again, maraming salamat po sa mga nag-effort at nagbigay ng payo for Tere. Alam nyo ka-vibes, may mga tanong na mahirap sagutin. May mga pagkakataon din na sa harapan na natin na sinasabi na sa atin at ipinibigay na sa atin ang sagot pero ayaw lang nating tignan. Ayaw lang nating pakinggan. And for you, Tere, ikaw naman ang nakakaalam at nakakaramdam kung ano ang sinasabi ng puso mo, 'di ba? Kung meron man dapat magdikta sa puso mo, walang iba 'yun kundi ikaw. Ikaw 'yun at hindi ang ibang tao. Yes, they are your family pero hindi naman sila ang makikisama kundi ikaw mismo. So choose kung ano yung gusto ng puso mo, kung ano yung sinasabi ng puso mo, kung ano yung binubulong ng puso mo, yun ang sundin mo. Sometimes, alam nyo ka-vibes, maiksi lang ang buhay. So why limit your happiness if pwede namang maging masaya ng buong buo, 'di ba? Thank you so much for sharing your story with us. At dun po sa mga gustong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Again, thank you for keeping me company sa nakalipas na 3 oras hanggang Monday. Magkarinigan po ulit tayo, ka-vibes dito sa Love Me, Kathy G. And of course, tomorrow sa OPM Hitback. Makakasama niyo po ako alas 10 hanggang 1:00 po ng hapon. Kaya ka-vibes, enjoy the rest of the week and walang bibitiw at manatiling nakatutok dito po sa aming istasyon. But syempre, before ako mag-bye-bye, eto na po, makakasama nyo na naman po ang tambalang magpapasaya sa inyo ngayong merienda time, ang tambalang Jai! Kim! Ay! Kapiling ka ba? Hindi nga nag-iisang beshi ng bayan at ang Jai. Sana walang iba. Ako po si Jai Ho. Magandang after... Ay! Ay, oo nga pala. Hindi pa pala. Sorry po, Katrin. Ay, Yes. ganyan ba? Parang ang saya-saya mo ngayon. You look so
fresh. Because happiness and is happy. always a choice. Kailangan maging Exactly. happy every single day. Totoo. Whatever it is na pinagdadaanan natin, kapag nasa trabaho tayo, iiwan natin yan sa bahay. Tama. Tapos pagharap natin, ang ating mga tagapakinig, ikaw, naka-vibes na nakatutok sa atin, kailangan ka namin bigyan ng ngiti sa inyong mga labi. Kaya naman, ate girl, kuya mong boy, ngiti naman dyan. Ha ha ha. May ganon. Talagang ganun dapat? Oo, ayan, di ka pala naka-open. Siyempre, Oo nga. siyempre na-miss ka namin eh. Kaya we give way sa bigay na bigay mong Alam mo, energy. alam mo, eto gusto ko, I think nasagot mo na to, Kim eh. Yan. Ayan, Eto ito na. gusto kong sumagot. Ayan. Dahil orange na orange ka ngayon, Okay. kakulay ng ating istasyon. Okay. Ano Ayan. ang huling salita na sinabi mo bago kayo paghiwalay? Ay. Sa'yo na yan. Bakit ganon? Ayaw mo. Bakit? Hindi. Ay, hindi. Baka isipin, uy, love, hindi tayo hiwalay, Oy! Oo, baka mamaya kasi isipin, Oo, bakit oo, ako may bakit sinabing nakikinig? hiwalay. Correct. Sa last, doon sa mga nakaraan, Oo, kanya na, no? parang sinabi ko, sa'yo na yan. Oo. Tapos wala, blinak ko na siya. Ay. Alam mo, blocking people on your social media account doesn't mean that you're weak or you're bitter. Or hindi ibig sabihin na may something. Ako, I block people because I want to protect my mental health, yung peace of mind. Correct Yes. naman talaga. Kasi parang iba-iba tayo ng way kung paano makapag-move on, 'di ba? So parang feeling ko, if that will help me para mas mabilis akong maka-move on, gagawin ko siya. Exactly. Pero for me, alam ko sa sarili ko, wala ako yung sama ng loob or something. Gagawin ko lang siya kasi ayoko Yun nang yung kailangan mo eh. yes. Actually, wala namang iba makakatulong sa'yo kundi ikaw lang din mismo eh. Totoo, Diba? So, diba? kung saan ka magiging happy, yun ang gawin mo. At gusto ko lang din sabihin sa mga ka-vibes natin na walang sino man ang hindi nakakilala kay Magnolia de la Cruz. Saan galing yun? Sino Magnolia? Sino si Rania? Charot lang. Segue ko lang. Sabi nila, ha? Saan galing yun? Sino nga si Magnolia? Naisip ko Nora talaga. Honor yun. Ah, Aso lang ang hindi nakakilala kay Magnolia de la Cruz. Ganon. okay. So, hindi ko rin Diba? kilala si Magnolia de la Cruz. Tama. Ay, introduce na lang sa inyo. Mama, introduce ko sa inyo si Magnolia. Kaya ka vibes! Ako, magiging happy-happy ang inyo po merienda kasama ang... Tambalang Jaikim Yes. sa programang Home of the Stars, of course. Ito nga po, alas 3 hanggang alas 5:30 ang Banana Cruise! Susunod na yan, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio. Ka-Vibe! Kathy G.